at magaling na abogado at kababayan ni Ka-Eric at ni Senator Miriam Defensor Santiago, talagang pinagdiinan pa, no? Si Senator Drilon, sabi niya, there was no valid impeachment complaint. Therefore, there was never jurisdiction on the part of the Senate. That's very simple. Clear, mga kababayan? Clear, Castro? Clear ba yan, Tito Soto? Ping Lacson? Hontivirus? Senator Kiko Sharon Cuneta? And Senator Bam Ninoy Aquino? Mga kababayan, clear ba? At lubusang lumpuin at paralisahin na ang Duterte political camp. Hindi po ito pinayagan mismo ng Senado. Klaro, hindi rin po pumayag ang Korte Suprema na sila po ay titiklop. Kaya sino po ang mas na-isolate dito? Mas na-isolate po dito si Ginoong Marcos sa ginagawa ng kanyang pinsan na pagigiit, pagmamaktul, may mga kung ano-anong mga negatibong mga pahayag at lamang para maipakita na kunwari ay hindi sila magpapabuli sa Korte Suprema. Excuse me hindi ba kayo man ang bubuli ng taong bayan? Impeachment articles, nag-thumbs down po at nangutya ang grupong ito ng Akbayan Tindig Balahibo Pilipinas. Lahat sila po pinalabas ng Senate Sergeant at Arms at ng mga security team na nakadeploy po para itong mga desperado na mga tao na kahit saan ay naghahanap ng oportunidad na makapagpropaganda, pinalayas po sa Senado. Wala na po yung impeachment nila Martin Romualdez. No? Gusto nilang gawin na wag mo nang umakto ang Senado at antayin daw ang motion for reconsideration. Malinaw naman po ang binabanggit ng Korte Suprema na kahit na magkaroon pa ng motion for reconsideration, the decision can be taken as immediately executory. Ibig sabihin po, the life of the decision of the Supreme Court has already been established. Even if there are so-called motion to be filed, habang hindi po na-actionan ang motion, yung appeal, no, yung maniobra, to be straightforward, yung maniobra nila Martin Romualdez, it will not stop the decision of the Supreme Court, wherein it was almost absolute unanimous, no? Sapagkat 13-0. Yung isa po na hindi bumoto ay si Justice Singh. I think she is on leave, medical reason. And then ang isa po na hindi talaga nag-cast ng vote niya, hindi rin po nagkaroon ng dissenting opinion, ay si Senior Justice Kagiwa, mga kababayan. So, ang ibig sabihin po, almost 13-0 po yan. Kahit 1 milyon pa mag-apila, sila Martin Romualdez at ang kanyang mga tauhan, ang kanilang mga matitigas at makakapal ang mukha na mga walang katuturan ang pinag-iisip kundi ang personal na pampolitikang layunin na wasakin po ang Duterte political camp, particularly po si Vice President Sara Duterte. Bagamat inuna nilang ipadukot at ipatapon si Pangulong Rodrigo Duterte, pero ito po ngayon, ang target na talaga nila is perpetual disqualification against the Vice President so that she will not be able to run for any position, especially running into becoming a president. Yan po talagang purpose nila, Marcos at Romualdez. Yung mga accountability, yung mga anti-corruption, yan po ay mga sugar coating. Mga pabalat bunga po, no, kung sa mga sayings or quotations sa Tagalog, sa Pilipino. Mga pabalat bunga, diskarte style bulok. Sapagkat ang layunin talaga nila is to eliminate Sara Duterte from the political equation in the coming presidential elections for 2028. That's the long and short of all of this. Klaro. Balikan po natin ang sinasabi ng Korte Suprema. Tama lang po ang ginawa ng Senado sapagkat ang binabanggit ng Korte Suprema in the latest decision
that the decision declaring the articles of impeachment to be unconstitutional, invalid, void ab initio, from the very beginning, walang legal na batayan, lumabag sa saligang batas on one-year bar rule, at hindi po ito sumunod sa tinatawag na procedural and substantial due process, at nilabag din po ang doctrine of the equal protection of law. Therefore, everything about the articles of impeachment that was or that were submitted on February 5 ay bogus. Therefore, hindi po nagkaroon ng legal and jurisdictional authority ang Senado, sapagkat you cannot exercise jurisdiction and you cannot acquire authority when something is illegal and bogus. You cannot claim any legitimate authority or any lawful jurisdiction na gagawin mo ang anumang hakbang hinggil sa isang bagay kung mulat sa pulpa ay illegal at bogus ito. Yan po ang binabanggit ng Korte Suprema, which former President Franklin Drilon, isa po sa mga batikan at bitiranong senador at magaling na abogado at kababayan ni Ka-Eric at ni Senator Miriam Defensor Santiago, talagang pinagdiinan pa, no? Si Senator Drilon, sabi niya, there was no valid impeachment complaint. Therefore, there was never jurisdiction on the part of the Senate. That's very simple. Clear, mga kababayan? Clear, Castro? Clear ba yan, Tito Soto? Ping Lacson? Hontivirus? Senator Kiko Sharon Cuneta? And Senator Bam Piling Ninoy Aquino? Mga kababayan, clear ba? Ang binabanggit is very simple. The decision of the Supreme Court is immediately executory until it is reversed or it is being given another decision by the Supreme Court on the basis of appeals and motion for the reconsideration na hinihingi at pinaniobra ni Martin Romualdez at ng kanya mga tauhan. The decision is executory and in effect. So tama lang po ang naging hatol ng Senado na i-dismiss na po ito. Hindi ko naabutan ang pagboto kasi nga namamaya si Ka-Eric, ang naabutan ko lang 19-5. 19 po ang nagsasabi na hindi kailangan sundin itong sinasabi nila Tito Soto, Ping Lacson, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Risa Hontivirus na i-lay on table. Pag sinabi pong lay on table at yun po ang nanalo kanina sa butuhan, ibig sabihin po ilagay mo na sa freezer at palamigin itong motion resolution ni Senator Marcoleta na outright ay i-dismiss na po itong articles of impeachment. Dahil nanalo po ang 19 against 5 na hindi pumapayag itong 19 senators na ilagay sa freezer at i-lay on table, therefore, the motion is carried. So kung the motion is carried, it follows, mga kababayan, that the decision of the Senate is technically an outright dismissal against the impeachment articles, which are from the very start, from the very beginning, bogus, void, ab initio. So tama lang po ito, mga kababayan. Pero ang dapat pong sisihin kung bakit umabot tayo sa ganitong kaguluhan, sa ganitong mga bangayan, ay dahil po si Marcos Jr. mismo, ang kanyang asawa at sila Martin Romualdez and their key operators, including itong mga uhaw sa publicity na mga politiko na survivors po ng tinatawag na yellow-pink political zombies, the like of Laila de Lima, Shell Jokno, Kiko Pangilinan, and Hontivirus. And also, kasabwat din po itong mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF, no? Na kanina po ay nagpikit din, nagprotesta sila sa labas ng Korte Suprema. Nananawagan sila na i-reverse ng Korte Suprema ang naunang desisyon nito kung saan po nagdideklara na unconstitutional.
Bogus, walang bisa at inutil ang ginawang ito ng Kongreso nila Martin Romualdez, no? Siyempre, karapatan din po nila yan na magpahayag ng saloobin nila. But the actions by these groups and people ay nagpapakita po na iba ang layunin nila. It's not about accountability and the crusade to fight corruption. It's all about greed for power. Tungkol po ito sa pagiging gahaman, sa kapangyarihan, pagiging sugapa at swapang sa pundo at paglulustay sa kaban ng bayan, sapagkat hanggat nandyan si Marcos at sila Romualdez at nagkakaroon sila ng pagkakagamitan, they are using each other in a so-called tactical alliance. Nakakapagpakinabang po ang grupo ng mga political zombies na survivor ng Dilawan at Pinklawan, ang mga hilaw na komunista na grupo ni Hontiveros na nagkukunwaring komunista pero duwag naman at ayaw naman mag-armado, nagkukunwaring parang konektado lang sa armado, kaya hilaw na komunista. Ang pangatlo po, ito mga urban terrorist, urban operatives ng CPP, NPA, NDF, at lahat sila po, pati na po ang mga gahaman na mga oligarko, ay nagtulong-tulong, nagkipagsabwatan. Isa itong malaking pakikipagsabwatan nila sa pangunguna ni Marcos at Romualdez, including ang puppet masters ni Marcos na nanggaling sa Estados Unidos, ang deep state or the military-industrial complex and security contractors ng Amerika na ayaw nilang magkaroon muli ng isa pang Duterte leadership and presidency sapagkat hindi nila madidiktahan. Hindi po nila mamanipulate kagaya ng nangyari sa panahon ni Pangulong Duterte. So therefore, all these forces nagtulong-tulong, nagsama-sama upang makipagsabwatan laban sa Duterte political camp. Ang naging problema nila, dalawa kaagad. Hindi nag-cooperate ang Senado. Nanindigan ngayon sila Senate President Chis Escudero, mga kababayan, at sila po ay hindi pumayag na ang Senado ay gagamitin as a weapon to destabilize and perpetuate the political distractionist agenda of the Marcos Romualdez government. Hindi po pumayag sila Senator Chis Escudero at ang mga kasamahan niya na gagamitin nila Martin Romualdez with the full consent ni Marcos na ang impeachment mechanism under the disguise ng kanilang pagkukunwari na sila ay hinahabol nila ang vice presidente na kunwari ay involved sa tinatawag na paglulustay ng kanyang confidential fund at kailangang managot siya. Hindi po bumenta ito sa taong bayan. Sapagkat the Commission on Audit itself, the legitimate and duly constitutionally mandated auditing agency of the government, ay nagsasabi mismo itong COA o Commission on Audit that Sara Duterte and all the funds entrusted at na-appropriate sa kanyang opisina, be it confidential fund or even iba pang mga pondo, including ang kanyang pagiging previously concurrent DepEd Secretary, lahat ng ito po, including ang 125 million pesos na kinukutkot upang ituro na ito ay ginawa niya po ng pagdidiskarte, ang lahat ng ito po nalusutan ng pangalawang Pangulo at naidideklara ng COA na unmodified ang kanilang opinion. Pag sinabing unmodified po, hindi nagkaroon ng anomalya si Vice President Sara Duterte. But in spite of that, ipinipilit pa rin po nila Martin Romualdez at Marcos and all those na binanggit ni Ka-Eric na mga kaalyado at mga kapanalig nila ang kanilang layunin na gamitin ang impeachment proceedings or the impeachment mechanism itself para nang sa ganun po, kapag nag-cooperate ang Senado and when they were able or supposedly they are expecting Marcos and Romualdez that they can have an overwhelming number
of more than 16 senators that will cooperate with them, everything backfired. Nagbumirang po nang pumalag ang mga senador. Ayun. Kaya, pinatunayan din po ng Senado sa araw na ito na hindi po sila papagamit at hindi sila magiging bahagi nitong karumal-dumal na mga pangwawasak pang politika na ginagawa nila Martin Romualdez at nila Marcos. And maliban po sa paninindigan ng Senado, mga kababayan, mabuti at naging matatag po at may dangal ang naging paghatol at paninindigan na ginawa ng Korte Suprema. Ayun. So yung Korte Suprema po, Lilian Rex Pablo and Joey Moral the third. Kay Eric, pa-shout out naman. Opo, maraming salamat ha. So when the Supreme Court stood its ground into the declaration na unconstitutional, bogus at walang legal na buhay, itong ginawa ng Articles of Impeachment ng Kongreso, the Supreme Court did not just uphold the majesty of the law and the Constitution, but rather ang Korte Suprema mismo po ay nagkaroon ng oportunidad na balansihin po ang mga magkatunggaling poder, lalo na yung gumagamit ng saligang batas at iba pang proseso ng batas upang paguluhin at palalain po ang bangayang pangpolitika sa pamamagitan ng Duterte political faction at ng Marcos Romualdez political group. Mabuti po at nanindigan ang Korte Suprema. Ayun. So, the two factors mainly na hindi po na-anticipate nila Marcos at Romualdez na hindi pala nila makukuha ang Senado because they need to have 16 na mga solidong senador na dapat manindigan na itulak ang full trial sa impeachment court sa Senado upang mapanagot si Sara Duterte daw. So hindi nag-cooperate ang Senado, bagkos ngayong gabi, ngayong araw na ito, ay tinabla pa ng Senado. 19 senators ang nagsabi at nagsalita na mukhang maiiwasan naman talaga po ang pagkakaroon ng krisis sa konstitusyon kung ang Senado, bagamat isa lamang ito sa bahagi ng tinatawag na legislative body, but the Senate having the exclusive power and authority to decide and handle or manage ang tinatawag po na impeachment trial, ang Senado na mismo ang nagsabi na rerespetuhin natin ang naging paghatol ng Korte Suprema at kahit may ilan sa atin, no, parang ganon, na nag-aalangan na kilalanin po ang deklarasyon ng paghatol ng Korte Suprema, wala po tayong magagawa. No? Parang ganon ang tono ng Senado, kundi sumunod. Sapagkat we are a government that is governed by laws, not by men and their caprices. So, maraming salamat sa Korte Suprema. Maraming salamat sa Senado sapagkat pinigilan po ninyo itong evil machinations, itong evil maneuver ng paksyon ng Marcos Romualdez, sapagkat kung wala po ang Korte Suprema at hindi po naging matatag ang paninindigan ng Korte Suprema at hindi rin po maayos ang integridad at dangal ng mayoriya ng mga senador upang tutulan po ang mabalahibong kamay ng pangingialam ng Malacanang at ang pagbait-baitan mga palusot na style ni Martin Romualdez na parang aping-api sila sa desisyon ng Korte Suprema, mabuti na lang po at hindi rin pumayag ang Senado. Majority overwhelming po ng mga senador, 19 of them, ay sinasabi nila na kailangan na nating respetuhin ang Korte Suprema sapagkat ito na ang pinaka-interpreter at arbiter po ng tinatawag na rule of law at pati na rin po
sa mahalagang aspeto ng pagkakaroon ng the majesty and wisdom on how the framework of the Constitution must be applied even in a seemingly principal political process known as impeachment trial, no? Or impeachment court din na kinakonvene nila. Bagamat sinabi na ng Korte Suprema ito, ang Kongreso ay ayaw pang paawat, no? Ang grupo nila Martin Romualdez. Kaya marapat lang na sa araw na ito ay idiniklara na po mismo ng Senado na wala ng patutunguhan po ang impeachment complaints na yan. Sapagkat yan ay unconstitutional, yan ay bogus, yan po ay walang buhay at bisa sa legal na batayan. Kaya marapat lamang itong motion and resolution proposal ni Senator Dante Marcoleta, ang kasalukuyang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson, ang binabanggit nila po ay nagsalita na ang Korte Suprema at malinaw ang hatol na ito. Na ito po ay hindi tama, ito po ay lumalabag sa saligang batas at iba pang mga kaakibat na doktrina ng patas at makatarungang pagpapatupad ng batas. Therefore, the articles of impeachment na pinrap up, ibinunga ng panunuhol at maniobra nila Martin Romualdez at ng mga alipuris niya cannot be anymore considered as valid and legitimate part ng agenda of the Senate. Palakpak, mga kababayan, yan ang ating dahilan kung bakit nangangalay at nagngingilo ang lower back pain ni Ka Eric, pati ang legs part ko, ay minabuti ko pa rin po na magdeklara tayo ng balita at talakayan. Ayos! So kung ako pong magkaroon ng analysis nito, the Senate defended not only the institution of Congress from becoming the puppet tool of Martin Romualdez for weaponizing the institutions and powers vested in Congress by using this as part ng kanyang leverage para madurog at lubusang lumpuin at paralisahin na ang Duterte political camp. Hindi po ito pinayagan mismo ng Senado. Klaro, hindi rin po pumayag ang Korte Suprema na sila po ay titiklop. Kaya sino po ang mas na-isolate dito? Mas na-isolate po dito si Ginoong Marcos sa ginagawa ng kanyang pinsan na paggigiit, pagmamaktul, may mga kung ano-anong mga negatibong mga pahayag at lamang para maipakita na kunwari ay hindi sila magpapabuli sa Korte Suprema. Excuse me hindi ba kayo man anang bubuli ng taong bayan? With the TUWADCOM hearing, TRICOM schedule of invitation sa mga media personalities o social media personalities, among many other things, at itong bogus na impeachment complaints na ito, nagmumula po mismo sa House of Representatives nila Martin Romualdez kung bakit po tayo, Edgar Dominguez, nagkakaroon ng kaguluhang pang-politika ngayon. Ayan. Pangalawa, maliban po dito sa binabanggit na ang desisyon ng kataas-tasang hukuman ay nirespeto na technically and basically ng Senado, ang effect po nito, the principal net effect of the decision of the Senate 19-5 ay pumapabor po na mabigyan ng pagkakataon ang Korte Suprema na respetuhin po ito ang kanilang paninindigan hinggil sa tamang interpretasyon kung paano po isinusulong ang patas na impeachment mechanism, hindi para i-reinforce ang political demolition job na ginagawa ng pamilya Marcos at Romualdez laban sa mga Duterte. Kaya nagpapasalamat tayo na nagsalita na rin po ang Korte Suprema. So, hindi totoo na wala na po tayong magagawa. The fact that the Supreme Court and the Senate, they all listened to what the Filipino people demand and declare na itigil na ito mga bangayang pangpolitika sapagkat walang naidudulot ito
na mabuti para sa pagkakaisa ng mga mamamayang Pilipino. Bagkus, nagkaroon pa ng pagkawatak-watak, nagkaroon pa ng matinding mga subsequent effects sapagkat imbis na kalendaryo na po ang mga mahahalagang bagay na dapat tutugon sa kawalan ng trabaho, kakulang ng kabuhayan, lugmok na kapasidad ng mga Pilipino para mag-survive at mabuhay po, hindi lahat ito na itakda bilang agenda sa pagpasok po ng 20 Congress. No? So yan, mga kababayan, nagpapasalamat tayo at kulang na lang po ito ng formal na pagtuldok. Imprimatur that the articles of impeachment do not deserve any legitimacy or legal course of action other than outrightly dismissing all about the impeachment. Yun. Kanina po, on the sideline, habang ipinipresent po itong posisyon ng pahayag at panawagan ni Senator Marcoleta na ipadismiss na po itong bogus at unconstitutional at illegal na mga dokumentong ipinakyat sa Senado, nag-thumbs down po ang mga grupo na akala mo sila lang po ang nagkakaroon ng franchise to own patriotism and to become cause-oriented. Cause-oriented talaga. Kaya nung mag-thumbs down po sila and they are trying to distract si Senator Marcoleta sa kanyang sponsorship speech, sa kanyang panukala doon sa panawagan outright na pagbasura na po na itong basura naman talaga na impeachment articles, nag-thumbs down po at nangutya ang grupong ito ng Akbayan Tindig Balahibo Pilipinas. Lahat sila po pinalabas ng Senate Sergeant at Arms at ng mga security team na nakadeploy po para itong mga desperado na mga tao na kahit saan ay naghahanap ng oportunidad na makapagpropaganda, pinalayas po sa Senado. Samantalang, ang isa sa kabalahibo nila na mga organized na mga estapador na CPP, NPA, NDF, nandun po sa Supreme Court, nag-iingay. Love to see you again, ka Eric Emerito Manligix. Tinamaan si Tambalulong, binanata ni Amy. Kaya nga. Yes, I agree mga kababayan. Maraming nanonood sa ating YouTube at sa ating Facebook ha. Ka Eric, matapang at may paninindigan. Thank you po. Hello Sir Eric, watching you from Northern Samar, Edito, Aragot. Sino pa mga nandito? Good evening ka Eric, watching from Hiroshima, Japan. Si Lizana Palau. Sam Nuevas, ka Eric, iba talaga pag may aral. Opo. Wait, basahin ko muna mga nandito. About out from Calgary. Shout out from Calgary, Alberta, Canada. Randy. Thank you, Randy. Terence Distor, panalo ng sambayan ng Pilipino. Maayong ida ka Eric ay Panema 38. Shalaisa Okuma. Good evening ka Eric, thank you. Tapos na ang Senate hearing. Yay! Sabi ni Iram Hofner. Sino pa nandito naman sa Facebook? Ay Dalagura. Kahit anong gawin nila, the best pa rin ang Duterte presidency. Ay Dalagura, thank you. Prayer is the best weapon. Solid Duterte kami. Your Mosquera from Iloilo City. Romeo Arellano. Ka Eric, shout out naman dyan. Thank you ha. Ay Kochiba. Marcos and Romualdez number 1 sa pagnanakaw ng pera at kaba ng bayan. The inutil president. Galit ng taong bayan ha, sa kay Marcos. Kanina din po mga kababayan ay nagpahayag si Martin Romualdez na sabi niya may posibilidad daw na mapa-impeach ang ilang mga maestrado, no? Even the Chief Justice or sino pa mang mga maestrado, hinting that they have also to exercise their powers. Maghunos dili ka Martin Romualdez, baka mas lalo mong binubuhusan ng gasolina instead na palamigin at pakalmahin mo ang galit ng mamamayan
sa House of Representatives at kay Marcos, because all throughout the more than 2 years or 80% ng panahon ni Marcos at nila Romualdez, nang sila po ang may kapangyarihan na, ay hindi para maglingkod sa taong bayan, kundi para guluhin ang ating bayan at hindi mapapansin na nagpupuslit. Nagpupuslit na sila ng mga pundo at ng kung ano-ano pang mga diskarte nila. At kaya nga nila kailangan itong impeachment complaints against Sara Duterte, bagamat alam nilang suntok sa buwan na lang ito. Lalo na with the independence of the Senate right now, that Marcos and Romualdez cannot dictate or impose on the Senate. And of course, the Supreme Court, may balita din kanina, pinapasagot within 10 days, non-extendable. Ang grupo ni Larry Gadon, mukhang asong ulol na naglalaway sa pag-atake po sa taong bayan, at ang grupo po ng akbayan na si Sindanya at itong si feeling analyst na si Richard Hidarian. At medyo may pitik na ang Korte Suprema. Within 10 days non-extendable, explain kung ano itong mga inireklamo sa inyo na contemptuous act, or meaning mga bagay na nagpapasimuno upang mapahina and eventually mapabagsak po ang otoridad ng Korte Suprema. Pinapa-explain po sila. Itong si Sindanya, itong si maliban kay Sindanya, si Hidarian and si Larry Gadon. At sabi ng Korte Suprema, within 10 days, explain kayo bakit ninyo ginagawa itong mga inireklamo sa inyo na contemptuous acts. Pag sinabi pong contemptuous act, ay nanghihikayat at nang uudyok sa mga tao na baliwalain po ang integridad at ang kapangyarihan ng pinakamataas na hukuman sa ating bansa. So, non-extendable 10 days. So, kung na-receive nila ito kahapon or ngayong araw, so maximum po na sinasabi ng Korte Suprema ay sa August 17 magkakaroon muli ng pag-review hinggil sa mga usaping ito at pati siguro ang pag-decide kung ano na ang magiging pinal na paghatol ng House o ng Korte Suprema sa apila ng House of Representatives. Bagamat in the history of Supreme Court, napakahirap po baliktarin ang almost unanimous decision, mga kababayan. Sapagkat yan na po ang tinatawag na the reflection of the collective and solid sentiments ng mga hukom at maestrado ng Korte Suprema na pilit po tinatakot, binubuli at binabastos nito ng grupo nila Hidarian, ng grupo po nila Sindanya, at even po nito nila Hontiveros, no? At sila po ay, at pati na si Larry Gadon, hindi na po sila pinapalagpas ng Korte Suprema sapagkat pwede kang mag-criticize pero may hangganan din po yan, at hindi pwede na ang pag-criticize mo ay nakabatay sa personal na agenda ninyo upang magkaroon ng consistent and tuloy-tuloy na political demolition job laban sa mga Duterte. 10 days si Boy Ngiwi, without offense meant, sa totoong may mga PWD, itong si Sindanya, and then itong si Sub-Saharan analyst Richard Hidarian, at si Larry Asong Ulol Gadon ay hanggang August 16 ay magpaliwanag kayo ngayon sa Korte Suprema. Bakit nyo ginagawa na nang uupat at nanunulsul at nanguudyok sa taong bayan upang wag galangin ang kataas-tasang hukuman, wag sundin at magkaroon ng diskarte upang magamit ang tinatawag na plenary powers of Congress. Wag magpatali sa Senado. So may mga diskarte sila na nakita ng Korte Suprema. Napakadelikado pagpababayaan po sila. In short, the victory of not proceeding with an obvious and undeniable na bogus, unconstitutional na mga articles of impeachment with the Senate
and the Supreme Court standing high on the moral high ground to lead the people's voice in the fight against the evil conspirators led by Marcos and Romualdez, napakahalaga po ng makasaysayang pagtitipo na ito, mga kababayan, ng iba't ibang sektor din na sumasama even in their houses and their homes na pinapalakpakan nila ang balanse ngunit matino at matatag na paninindigan ng Senado at ng Korte Suprema so that as gatekeepers of democracy, ito pong mga alipores ni Marcos ay mawawalan ng saysay at katuturan ang kanilang mga pinaggagawa sapagkat nakikita na ngayon na nagkakaisa ang judicial branch and of course nagkakaisa po pati ang legislative portion which is the Senate laban po sa mapang-abuso at walang katuturan at walang makipagkaisa na layunin kundi guluhin lang talaga ang ating bayan. So makikita na ngayon ng mamamayan anong grupong ito. Akbayan, Tindig Balahibo, Pilipinas, and many more, mga kababayan, sila na ngayon po ang mga tinatarget ng galit ng mamamayang Pilipino. Ayan. So, maraming salamat sa mga sumubaybay at nanood ng ating Ka Eric Celis YouTube channel and Ka Eric Jeff Celis Facebook Live, no? The other day po, binabati ko, hindi ko siya nabati kahapon dahil wala akong program, si Ginoong Emmanuel Badoy. I think kaibigan or pariente ito nila Ma'am Lorraine Badoy at ng pamilya nila. And he was part of the Philippine Constabulary na lumaban po sa mga Moro secessionist group in the 70s. At nag-retire po siya sa Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Crame and then sa Iloilo City. So mga kababayan, maraming salamat doon sa mga nagtitiwala sa pananaw at pagtingin ni Ka Eric. Sapagkat when Senate and the Supreme Court will just continue to hold their ground and even holding the flicker of their light in the midst of darkness of an evil regime presided by Marcos, supported by his cousin Romualdez at si Lisa na asawa niya, kapag ang taong bayan na rin po ang kasama ng Korte Suprema ng Senado, kahit itong mga bully minority na ito, na mga grupong pinalayas din dyan kanina sa Senado, may kalalagyan sila sa taong bayan. Kung hindi nila rerespetuhin po ang dalawang mga mabibigat na mga agencies or institutions of democracy, the Senate and the Supreme Court. Kaya kung tanungin nyo si Ka Eric, malabo na po yan na magkakaroon pa ng impeachment trial in the absence of categorical na ano pa mang pagbabago sa layunin na hindi na ito gagamitin kung weapon of political destruction sa pangunguna ni Romualdez at nila Marcos. Baka magbago pang desisyon ng Korte Suprema o magbago din ang pagtrato ng Senado. But for as long as the most obvious and most apparent na batayan kung bakit nagpapaakyat ng articles of impeachment ay sapagkat hahabulin talaga nila na mapatanggal at madiskwalipika na si Vice President Sara Duterte para wala nang balakid into the political ambition of the Marcos Romualdez to consolidate power beyond 2028. That's the long and short of it. And the Korte Suprema, nakita po yan nila na hindi pwede na ang political exercise, something that has a nature of being political, ay hindi rin po nangangahulugan na hindi ka sasaklawin ng batas. That's the long story about it. Kapag ikaw ay lumabag sa batas, at ikaw din po ang gustong gumawa ng batas, di dublikara ka ngayon. Ganyan po ang tawag ngayon kina Martin Romualdez at kina Bongbong Marcos. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po ang inyong pakikipagkaisa
sa mabuting ginawa at mabuting paninindigan ng Korte Suprema at ng Senado right now, at nang sa ganun po, ang masasamang hangarin ng mga puwersang gustong wasakin ang ating lipunan at ang buong bayang Pilipino ay paninindigan at lalabanan po ng buong sambayan ng Pilipino rin. Ayan. At sana po ay huwag kayong magsawa na manalangin para sa bansang Pilipinas, sa ating mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas, and sa ating mamamayang Pilipino na mamulat naman po sila. Isama ninyo po si Kay Eric sa panalangin na sana po mawala itong lower back pain and severe pain on my lumbar area, including sa legs ko po. At sana po magtuloy-tuloy din ang lakas ni Kay Eric that I can still provide input, analysis, and perspectives into the news and current events na nagaganap sa ating bansa. Sapagkat ang mulat na mamamayan ay pinagmumulan po ng sama-samang pagkilos sa kapangyarihan ng taong bayan para baguhin hindi lamang ang kanilang kalagayan o sitwasyong kinakaharap, kundi ang kinabukasan ng buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat sa pagsubaybay, pakikinig, pag-share, pag-promote ng mga videos and analysis po dito sa Ka Eric Balita Talakayan live sa YouTube and even sa ating Facebook live. Ito po si Ka Eric, palagi ninyong tandaan, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Oy, by the way, walang iwanan, walang tampuhan, sa hindi po na shout out ang mga pangalan at messages. Rest assured, Ka Eric will give solidarity and thanksgiving prayer. Habang kayo po ay nakakasama ko, you will forever be part of the journey of Ka Eric for the redemption of our country and for the awakening of our people so that the real sovereign power of the Filipino people will be realized na magtatanggol ng interes ng mamamayang Pilipino at magpapalakas ng ating pagsusumikap na baguhin po ang nalulugmok na kalagayang pang-ekonomiya at kabuhayan at lumalalang bangayang politika na dapat mapatigil na po ito.